Alam ko, pamilyar kayo sa paggawa ng yema. Gawa naman tayo ng pastillas de leche. Ito yung panghimagas na hindi mo tatanggihan lalo na pagka ihahain sa'yo. Yung unang papasok sa isip mo pagka narinig mo yung pastillas. Sa recipe na ito ay hindi tayo gagamit ng powder milk, kundi condensed milk, mani, saka asukal. Sa unang procedure nga ay dudurugin ko muna yung mani gamit nga yung food processor. Ito nga yung mani na nabibili lang sa tindahan na tigli 5 piso. 4 na piraso nga yung binili ko. Sakto lang kasi ito para sa isang lata ng condensed milk. Then isi-set aside ko muna yan. Then yung platong gagamitin ko para mamaya ay papahirang ko lang ng oil. Tapos ay simulan na natin yung pagluluto. Sa aking kawali ay nagsalin lang ako ng 3 tablespoon na oil. Kung may butter ka ay pwede naman. Then lalagay ko na rin yung isang lata ng condensed milk. Paghahalu-haluin ko muna ito bago ko buksan yung apoy sa mahina lang. Pagka okay na nga yung pagkakamix niya ay hahayaan ko lang itong kumulo hanggang sa lumapot ng konti. Then ihahalo ko na nga yung mani na dinurog ko kanina. Then habang hinahalo ko nga ito ay bubuksan ko na nga yung aking timer. Isiset ko lang ito ng 10 minutes. 10 minutes lang ha, hindi dapat ito susobra sa pagkakahalo o pagkakaluto. Tapos ay itatransfer ko na ito dun sa plato na nilagyan ko ng oil kanina. Isiset aside ko muna at palalamigin ng 6 to 8 minutes. Pagka okay na nga at medyo malamig na ng konti, ay simulan ko na nga itong bilugin. Depende na lang sa iyo kung anong shape yung gusto mo. Yung unang ginawa ko ay pahaba. Tapos ay pagugulungin ko lang ito sa asukal hanggang sa makoat siya. Then take note na dapat siya ay mabilog or makorte mo na siya habang mainit pa ng konti. Yung hindi ka naman mapapaso kasi pag lumamig na siya ng todo ay titigas na siya. Kung meron ka naman dyang cellophane na pangbalot ng yema o kaya pastillas ay pwede mo naman siyang balutin lalo na kung ititinda mo. Hindi pa nga ako nangangalahati ng gawa ay ubos na yung aking ginawa na una. Then ngayon, bilog naman na korte yung gagawin ko. Same as a procedure, coat ko lang din siya ng asukal kagaya ng unang kaninang ginawa ko. Kung ikaw nga ay nagbabalak na magtinda ng ganitong pastillas de leche, pwede mo naman siyang liitan ng konti. Yung iba nga nito ay nagbebenta 3 piso yung isa. Yung iba naman ay 3 ang 5 piso. Ang dessert na ito ay panghimagas lang, lalo na pagka nauumay ka pagkatapos kainin. Sasabihin kasi nung iba na magkakadiabetes sila pagka kumain ng ganitong matatamis. Ang pagkakaroon kasi ng diabetes ay nasa pagkontrol din yun na pagkain. Kung sosobra ka, ay talagang magkakaroon ka ng ganong sakit. Hindi lang naman sa matamis na kukuha yun kundi sa marami pang pagkain. At dahil tapos ko nang gawin itong aking pastillas de leche, ay titikman ko naman ito. Tingnan nyo kung gaano kakunat o gaano kasarap yung aking ginawa. Isa nga ito sa dessert na hindi mo tatanggihan. Sa susunod ulit, salamat!